mga taga-Roma, 7 na kabanata. O hindi ba kaninyo nalalaman, mga kapatid, sapagkat nagsasalita ko sa mga taong nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya ay nabubuhay? Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito'y nabubuhay. Datapwat, kung ang asawa ay mamatay, ay kalagnas sa kautusan ng asawa. Kaya nga kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y nakikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawagin mga ngalunya. Datapwat, kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan. Ano pat siya hindi na mga ngalunya, bagaman siya'y nakisama sa ibang lalaki. Gayun din naman, mga kapatid ko, kayo nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, upang kayo makisama sa iba, sa makatuwid bagay doon sa nabuhay na maguli, upang tayo magsipagbunga sa Diyos. Sapagkat nang tayo nangasalaman, ang mga pitang salarin sa pawang sa pamamagitan ng kautusan ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. Datapwat ngayon, tayo nangaligtas sa kautusan, yamang tayo nangamatay doon sa nakatali sa atin. Ano pat magsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa karatihan ng sulat. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag nawang mangyari. Datapwat, hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman, kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. Datapwat, ang kasalanan, nang makasumpong ng pagkakataon, ay gumawa sa akin sa pamamagitan ng utos ng sari-saring kasakiman. Sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. At nang isang panahon ako'y nabubuhay na walang kautusan, datapwat nang dumating ang utos, ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. At ang utos na sa ikabubuhay, ay nasumpungan kong ito'y isa'y kamamatay. Sapagkat ang kasalanan, nang makasumpong ng pagkakataon, ay dinaya ako sa pamamagitan ng utos. At sa pamamagitan nito ay pinatay ako. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Ang mabuti nga baga ay naging kamatayan sa akin? Huwag nawang mangyari, kundi ang kasalanan upang maipakilalang kasalanan. Sa pamamagitan ng mabuti ay gumawa sa akin ng kamatayan, na sa pamamagitan ng utos, ang kasalanan ay maging lalong sala. Sapagkat nalalaman natin na ang kautos ay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman, na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko, datapwat ang kinapupuotan ko, yaon ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa akin laman, ay hindi tumitira ng anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin. Datapwat, ang paggawa ng mabuti ay wala. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Datapwat, kung ang hindi ko ibig ay siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na, kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Datapwat, nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap,
na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Abang tao ako, sino magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Datapwat, ang laman ay sa kautusan ng kasalanan.